May nakakagulat at nakakapangilabot na nangyari ngayon buwan. May mga leader na ng bansa ang tinutupad na ang ilang mga bagay na nakasaad sa Biblia. Medyo nakakatakot at nakakabigla ang pangyayaring ito na dapat mong malaman. At kung titingnan mo ang mga bansa ngayon, pumupwesto na sila o isinasagawa na nila ang mga bagay na eksaktong sinabi sa Biblia libu-libong taon na ang nakalipas. Noong November 18, 2025, nagaharap sina Donald Trump at Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Sa unang tingin parang normal lang na diplomatic meeting. Pero ang mga pinag-usapan nila ay tumutugma sa mga hula ni na Daniel at Ezekiel na sinulat mahigit 2,500 years ago. At kung malaman mo ang 5 nakakagulat na detalye tungkol sa pagkikitang iyon, mauunawaan mo kung bakit sinasabi ng mga prophecy teachers na maaaring nabubuo na ang huling koalisyon bago magsimula ang tribulation. At malapit na talaga tayo sa mga huling araw. Pero teka, bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel para naman matulungan tayo ni YouTube na maipakalat pa ang mga ganitong klaseng video sa iba. At kung handa ka na, simulan na natin. Number 1, ang Abraham Accords Covenant with Many. Noong November 18, 2025, umupo si President Trump at si Crown Prince bin Salman sa White House. Ito ang unang beses na nag-usap sila mula noong 2018. Ang mga headline, puro tungkol sa presyo ng langis, defense contracts at pag-ayos ng tensyon sa Middle East. Pero may isang bagay na halos hindi napansin. Isang detalye na nagpataas ng kilay ng lahat ng prophecy watchers. Inanunsyo ni Trump na ibebenta niya ang F-35 fighter jet sa Saudi Arabia. Ang F-35 fighter jet ay isang advanced na stealth aircraft na kayang umatake at magmanman ng hindi madaling makita ng radar. Sa ordinaryong tao, parang normal lang ito. Weapons deal, negosyo, military upgrade. Pero sa mga nag-aaral ng Bible prophecy, iba ang dating nito. Dahil ang bansang Saudi Arabia, ang leader ng Sunni Muslim world, ang tagapag-ingat ng Mecca at Medina, at ang bansang tumutol sa Israel sa loob ng 75 taon, ay papalapit ngayon sa full normalization sa Israel. At ang nangyayaring ito ay konektado sa isang hula ni Daniel na sinulat mahigit 2,500 years ago. Pero bago iyon, kailangan mo munang maintindihan ang Abraham Accords. Dahil kung hindi mo alam ang pinanggalingan nito, hindi mo mauunawaan kung bakit sinasabi ng marami na ito na kaya yon. Sa loob ng ilang dekada, tumanggi ang mga Arab nations na kilalanin ang Israel. Walang trade, walang diplomatic ties, walang military cooperation, puro away, giyera at terorismo. Pero nagbago ang lahat nung nilagdaan ng Abraham Accords. Ang UAE at Bahrain, parehong Muslim majority nations, ay opisyal na kumilala sa Israel. Nagbukas sila ng embahada, nag-set up ng trade deals, at nakipagtulungan sa seguridad. Tinawag itong Abraham Accords dahil si Abraham ang ama ng 2 lahi, ang mga Hudyo sa pamamagitan ni Isaac at ang mga Arabo sa pamamagitan ni Ishmael. Unang anak ni Abraham, itinuturing na pinagmulan ng Arab nations. Simboliko ito, para bang 2 pamilyang nag-away ng 4,000 taon, ngayon ay nagkakaroon ng pagkakataong magkausap muli. Sumunod pa ang Morocco noong December 2020. May chismis pang sasama ang Oman, Qatar pati Indonesia. Pero may isang bansang higit sa lahat ang bigat, ang Saudi Arabia. Hindi ito basta isa pang Arab country. Ito ang pinakamahalaga. Dito ipinanganak ang Islam. Dito matatagpuan ang Mecca at Medina, ang 2 sa pinakabanal na lugar sa buong Muslim world. At kapag gumalaw ang Saudi Arabia, gumagalaw ang buong rehiyon. Bawat Muslim sa buong mundo ay nakaharap sa Mecca kapag sila'y nagdarasal 5 beses kada araw. At kung may kakayahan sila, kailangan nilang mag-pilgrimage papuntang Saudi Arabia minsan sa buong buhay nila. Ang pilgrimage ay paglalakbay na may relihiyosong kahulugan, ginagawa ng mga Muslim bilang tungkulin ng pananampalataya. Ibig sabihin, napakalaki ng kapangyarihang espiritual ng Saudi Arabia sa buong Muslim world. Hindi lang iyon. Sila rin ang pinakamayamang Arab nation, ang pinakamalaking oil producer, at ang itinuturing na pinakamatinding leader ng Sunni Arab Bloc. Ang Sunni Arab Bloc ay grupo ng mga bansang Muslim na sumusunod sa Sunni branch ng Islam. Kaya sila ang tono setter para sa buong rehiyon. Kaya ganito ang realidad. Kapag ang Saudi Arabia ay nag-normalize sa Israel, susunod ang karamihan ng Arab world. Dahil kung ang tagapag-ingat ng Mecca at Medina ang mismong magsabi na pwede tayong magkaroon ng relasyon sa Israel, magkakaroon ng dahilan ang ibang Muslim nations para sumunod.
Ito ang dahilan kung bakit mula pa noong 2020, paulit-ulit na sinasabi ng prophecy watchers na malaki ang bigat ng Abraham Accords. Pero kapag sumali ang Saudi Arabia, yun ang tunay na game changer. At ngayon, November 2025, sina Trump, si Crown Prince Mohammed bin Salman ay pinag-uusapan ang pagbebenta ng F-35 fighter jets at mas pinapalapit ang Saudi Arabia sa normalization na yun. Pero bakit ito mahalaga sa prophecy? Dahil sa isang talatang sinulat ni Propetang Daniel mahigit 2,500 years ago. Ang Daniel chapter 9 verse 27 ang isa sa pinaka-pinag-aaralan at pinaka-pinagtatalunang prophecy sa buong Bible. At ganito ang sinasabi nito, "And he shall confirm the covenant with many for 1 week." Ngayon, himayin natin dahil bawat salita mahalaga. He shall confirm the covenant. Ang he dito ay tumutukoy sa Antichrist. Antichrist, isang leader sa end times na lulukohin ang mundo at lalaban sa Diyos. Isang darating na world ruler na lilitaw sa panahon ng tribulation. At ang salitang confirm ay hindi nangangahulugang gumawa ng bagong kasunduan. Ang ibig sabihin nito ay patatagin, palakasin, i-enforce o bigyan ng kapangyarihan ng isang umiiral na kasunduan. Kaya hindi kailangang gumawa ng Antichrist ng bagong peace treaty. Pwedeng may existing na agreement at siya lang ang magpapalakas at magpapatupad nito. At ang kasunduan ay with many, hindi lang sa isang bansa, hindi dalawa. Ibig sabihin nito ay maraming bansa. Isang malawak na kasunduan kung saan sabay-sabay sangkot na ang mga pamahalaan. At sabi pa sa hula, for 1 week. Pero sa prophecies ni Daniel, ang 1 week ay hindi literal na 7 araw. Ito ay 7 taon. At ayon sa explanation sa Book of Daniel, ang weeks ay tumutukoy sa weeks of years. Ibig sabihin bawat 1 week ay katumbas ng 7-year period. Kaya ang 1 week na yon ay tumutukoy sa final 7 years bago bumalik si Kristo para itatag ang kanyang kaharian. Ang ibig sabihin nito, sa isang punto sa hinaharap may lilitaw na isang world leader, ang Antichrist. Ang Antichrist ay isang darating na world ruler na kalaban ng Diyos, lilitaw sa panahon ng tribulation. At siya ang magpapatibay ng isang kasunduan. Hindi niya ito gagawin mula sa simula, kundi palalakasin at i-enforce ang isang umiiral ng peace agreement na may maraming bansa. At kapag ginawa na niya iyon, magsisimula na ang tribulation, ang tinatawag na Daniel 70th week, ang huling 7 taon bago ang Armageddon at ang pagbalik ni Kristo. Sa loob ng 2,000 years, nagtatanong ang mga Bible scholars, ano bang kasunduan ito? Anong mga bansa ang kasama? Kailan mangyayari ito? At noong 2020, may nangyaring hindi pa nangyari sa kasaysayan, ang Abraham Accords. Ang Abraham Accords, isang peace framework na may maraming bansa. Ang Abraham Accords ay isang series ng normalization agreements kung saan maraming bansang Arab ang kumilala sa Israel, UAE, Bahrain, Morocco, Sudan, at posibleng sumunod pa ang Saudi Arabia at iba pa. Ito ang unang pagkakataon na maraming Arab nations ang sabay-sabay nagbukas ng diplomatic ties sa Israel sa ilalim ng iisang framework, eksakto sa larawan ng covenant with many na nakita ni Daniel sa kanyang hula. Dito galing ang interpretasyon ng maraming prophecy teachers. Maaaring ang Abraham Accords ang magiging template o foundation ng kasunduang isang araw ay papatibayin at i-enforce ng Antichrist para sa 7 taon. Isipin mo ito ng mas simple, para siyang isang bahay na nakatayo na. Kompleto na ang istruktura, handa ng tirahan, pero wala pang 7-year commitment, wala pang pumipirma na magti-trigger ng prophetic countdown. Pero handa na ang bahay, nakahanda na ang framework, at kapag dumating ang tamang tao, isang leader na magsasabi ng, ako ang magbibigay ng garantiya sa agreement na ito sa loob ng 7 taon. Doon magsisimulang umandar ang orasan ng propesiya. Sa ngayon, ang Abraham Accords ay may mga importanteng bansa. Pero kung populasyon lang ang titingnan, maliit pa sila. Ang UAE ay may 10 million na tao. Ang Bahrain ay 1.5 million lamang. Totoo na mahalaga ang Morocco at Sudan, pero hindi sila itinuturing na powerhouse na bansa. Iba ang bigat kapag ang Saudi Arabia ang gumalaw. May 36 million na populasyon ng Saudi Arabia. Kaya kapag sumali sila sa Abraham Accords, hindi na ito basta regional agreement. Nagiging malawak na covenant with many. Isang kasunduang may bigat para sa buong Arab world na kumikilala sa Israel. At ayon sa panayam sa Saudi expert na si Karen Elliott House, may mga kondisyon ng Crown Prince. Hindi raw siya sasali kung walang totoong progreso sa usapin ng Palestinian State. Ideya na magkaroon ng sariling bansa at teritoryo ang mga Palestinian. Pero ito ang malaking tanong.
Paano kung may leader na lilitaw na magsasabing ako ang solusyon dyan? Isipin mo kung may future leader na magbuo ng kasunduan na parang nagbibigay ng estado sa mga Palestinian, isasama ang Saudi Arabia sa Abraham Accords at pagkatapos ay igaranti ang buong deal sa loob ng 7 taon. Yan mismo ang larawan ng Covenant with Many. Isang kasunduang pinatatag ng isang charismatic leader para sa tiyak na panahon at kasama ang maraming bansa. Eksaktong pattern na nakita ni Daniel libo-libong taon ang nakalipas. So ano ang ginawa ni Trump? Inilapit niya ang mga piraso sa tamang pwesto. Sa pag-host niya kay Mohammed bin Salman, sa pag-anunsyo ng bentahan ng F-35 jets, sa pagpapalakas ng relasyon ng United States at Saudi Arabia, unti-unti niyang inilalagay ang Saudi Arabia sa posisyon kung saan maaari itong sumama sa Abraham Accords sa tamang panahon. Nangyayari ba ito ngayon mismo? Hindi pa. Sa panayam, sinabi rin ng eksperto na hindi pa raw sasali ang Crown Prince sa ngayon. Pero ang mahalaga ay ito, pinag-uusapan na, hindi na imposible. At ang katotohanang inaarmasan ng Amerika, ang Saudi Arabia, mas bukas na ang economic cooperation nila sa Israel at tinitingnan na sila bilang partner, hindi kalaban. Yan ay hindi pa nangyari noon. Iyan ay makasaysayan. Yan ay hindi pangkaraniwan. At pagdating sa prophecy, yan ang tinatawag na stage setting. Pero hindi lang Abraham Accords ang tumutugma sa prophecy. May isa pang propesiyang sinulat ni Ezekiel mahigit 2,600 years ago na nagsasabi kung aling mga bansa ang kakampi ng Israel at alin ang lalaban dito. At kapag tiningnan mo ang nangyayari ngayon, nakakagulat kung gaano ito kaeksakto. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Number 2, ang Gog-Magog Alliance. Kung nag-aral ka na ng kahit kaunting Bible prophecy, malamang narinig mo na ang tungkol sa Gog and Magog War. Ito ang isa sa pinaka-detalyado, pinaka-specific at pinaka-pinag-aaralang propesiya sa buong Old Testament. Sa Ezekiel chapter 38 at 39, may inilarawang napakalaking pagsalakay laban sa Israel. Isang koalisyon ng iba't ibang bansa na pinamumunuan ng isang misteryosong leader na tinawag na Gog mula sa lupaing Magog. Magog, lumang pangalan ng isang malaking rehiyon na nasa bandang hilaga ng Israel. At ang pagsalakay na ito ay mangyayari sa latter years, ang panahon ng wakas. Sa loob ng maraming siglo, tinanong ng mga iskolar, aling mga bansa ito? Kailan ito mangyayari? At ano ang magpapasimula ng digmaan? Pero sa huling 30 taon, may kakaibang nangyari. Ang mga bansang binanggit ni Ezekiel ay nagsimulang pumwesto ng eksaktong gaya ng kanyang sinabi. Ngayon ipapakita ko sa iyo mismo ang sinabi ng propesiya at kung paano eksaktong pumapasok ang ginawa ni Trump sa larawan. Ayon sa Ezekiel chapter 3 verses 1 to 6, Son of man, itutok mo ang mukha mo laban kay Gog mula sa lupain ng Magog, ang pinuno ng Meshek at Tubal. Aking isasama siya, ang kanyang mga sundalo, ang kanilang mga kabayo at ang kanilang hukbo na armado ng mga sandata. Kasama nila ang Persya, Ethiopia, Libya, Gomer at ang mga tao ng Togarma mula sa hilaga. Para hindi ka malito, ito ang modernong katumbas ng mga bansang iyon. Magog, Meshek, Tubal, mga sinaunang rehiyon na nasa lugar ngayon ng Russia at mga dating Soviet states. Kaya karamihan ng scholars ay tinutukoy ito bilang Russia at ang mga kaalyado nito. Persya, ito ang pinakamadaling kilalanin. Ang Persya noon ay Iran ngayon. Walang debate. Ethiopia at Libya, mga bansa sa North Africa. Minsan isinasama ng ibang scholars ang Sudan at ilang African Muslim countries. Gomer, madalas iugnay sa Turkey o ilang bahagi ng Eastern Europe. Togarma, madalas ding ituro bilang Turkey o Armenia. Kaya kung pagsasamahin, ito ang bubuo ng koalisyon ayon kay Ezekiel, Russia o isang Russia-aligned power, Iran, Turkey, mga bansang Muslim sa North Africa, lahat sila ay magsasanib puwersa para sa lakayin ng Israel sa latter days. At ang nakakabigla dito, ang eksaktong kombinasyong ito ay nabubuo ngayon mismo. Ang mga bansang hindi sasama sa giyera. Sa Ezekiel chapter 38 verse 13, may binanggit na ibang grupo ng mga bansa, Sheba, Dedan at ang mga mangangalakal ng Tarshish. Kasama ang kanilang mga batang leon ay magtatanong, dumating ba kayo para magnakaw? Para kumuha ng ginto at pilak para samsamin ang kayamanan ng lugar? Ang mga bansang ito ay hindi re-responde sa giyera. Hindi sila magpapadala ng sundalo. Hindi rin sila tutulong sa Israel. Manonood lang sila at magtatanong kung bakit may nagyayaring pag-atake. Ngayon ang tanong, sino ba ang Sheba at Dedan? Dito nagiging klaro ang detalye.
Ayon sa mga Bible scholars, natukoy nila ang Sheba at Dedan gamit ang lumang mapa at historical records. Sheba, isang sinaunang kaharian sa Southern Arabian Peninsula. Ito rin ang lugar na pinanggalingan ng Queen of Sheba na bumisita kay Solomon. Queen of Sheba, reyna mula sa mayamang kaharian sa Timog Arabia, binanggit sa panahon ni Haring Solomon. Mayaman, makapangyarihan at matatagpuan sa lugar na ngayon ay Yemen at Saudi Arabia. Dedan, isang lumang rehiyon sa northwestern Arabia na bahagi ngayon ng modernong Saudi Arabia. Kaya sa madaling salita kapag sinabi na Sheba at Dedan, ito ay ang Arabian Peninsula, lalo na ang Saudi Arabia at Gulf States. At ayon kay Ezekiel, ang mga bansang ito ay magpoprotesta, magtatanong ng bakit kayo aatake, pero hindi sila sasama sa digmaan para depensahan ng Israel. Ngayon tingnan natin ang nangyayari sa 2025. Ang Iran, ang Persia noon ay pinakamalaking kaaway ng Israel, naghahanda para sa posibleng sagupaan. Ang Saudi Arabia, Sheba at Dedan ay papalapit sa normalization sa Israel. Hindi sila kakampi ng Iran, sa totoo lang magkaribal sila. Mayaman at malakas ang Saudi Arabia pero hindi sila sasali sa koalisyon na aatake sa Israel. Eksaktong sinabi ni Ezekiel. At kapag dumating ang panahon ng pagsalakay, gagawin ng Saudi Arabia ang sinabi sa propesiya. Magtatanong sila pero hindi lalaban. Eksaktong-eksakto, hindi approximate, precise. Bakit mahalaga sa prophecy ang bentahan ng F-35? Ang F-35 ang pinaka-advanced na fighter jet sa buong mundo. Ito ay 5th generation stealth aircraft. Stealth aircraft, eroplano na dinisenyong hindi makita ng radar, na may kakayahang mangibabaw sa himpapawid kahit anong laban. Kaya kapag ibinenta ito sa Saudi Arabia, una, nagpapakita ito ng malalim at seryosong military alliance ng US at Saudi Arabia. Hindi mo ibebenta ang pinaka-high-tech mong sandata sa kalaban. Ibinibigay mo lang ito sa pinakamalapit at pinagkakatiwalaang alyado. Ikalawa, ginagawang mas makapangyarihan ang militar ng Saudi Arabia. Sa F-35, nagiging isa sila sa pinakamalakas na air force sa buong Middle East. Ikatlo, ginagawa nitong neutral ang posisyon nila pagdating sa Israel. May kakayahan silang tumulong. Pero ayon kay Ezekiel, hindi nila gagawin. Kaya ang larawan ay ganito. Isang Saudi Arabia na may kapangyarihang militar, na may diplomatic at economic ties sa Israel, pero hindi sasali kapag sinugod ang Israel ng mga kaaway. At yan ang eksaktong inilalarawan ng Ezekiel chapter 38 verse 13. Number 3, peace and safety deception. Si Apostol Paul sa kanyang sulat sa simbahan ng Thessalonica, nagbabala tungkol sa araw ng Panginoon, ang panahon ng tribulation, ang huling mga taon bago bumalik si Kristo. At sa sulat na yon, binanggit niya ang isang napakahalagang senyales na mangyayari bago dumating ang biglaang kapahamakan sa mundo. Sabi niya, darating ang panahon na ang mga tao ay magsasabi, peace and safety. Hindi nila sasabihing may giyera, hindi nila sasabihing may panganib, hindi nila iisipin na may paparating na sakuna. Ang kabaligtaran pa nga, peace, security, stability. At habang ang mga salitang ito ay parang umaalingaw-ngaw pa sa tenga ng mga tao, habang sobrang saya nila dahil pakiramdam nila ay naresolba na nila ang mga lumang problema sa Middle East, bigla ang kapahamakan ng babagsak, parang magnanakaw sa gabi. Hindi inaasahan, hindi naririnig, hindi na paghahandaan. Parang labor pain sa isang buntis, hindi mapipigilan, hindi matatakasan at siguradong darating. At ito ang nakakakilabot na bahagi ng propesiya. Hindi lang tungkol sa kapahamakan ang babala. Tungkol ito sa panlilinlang bago ang kapahamakan. Isang huwad na pakiramdam ng seguridad. Ang paniniwalang nagawa na ng sangkatauhan ang imposibleng gawin sa loob ng libu-libong taon. Kapayapaan sa Middle East. At ngayong 2025, yan mismo ang ipinagdiriwang ng maraming world leaders tungkol sa Abraham Accords. Pero bakit? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang talata. At pagkatapos ipapakita ko kung paano eksaktong tumutugma ang nangyayari ngayon sa Saudi Arabia, sa Abraham Accords at sa Middle East policy ng Trump administration. Ito ang propesiya, 1 Thessalonians 5:1-3. Alam ninyo na ang day of the Lord ay darating na parang magnanakaw sa gabi, sapagkat kapag sinasabi ng mga tao, peace and safety, biglang kapahamakan ang darating sa kanila tulad ng pagdating ng labor pains sa isang babaeng manganganak. At hindi sila makakatakas. Ngayon himayin natin ito dahil bawat salita may bigat. But of the times and the season, sinusulatan ni Paul ang mga mananampalataya, mga taong alam na ang mga signs, mga taong pamilyar sa prophecy.
Sinasabi niya, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang timing. Alam nyo na. Pero binibigyan pa rin niya sila ng babala. Bakit? Dahil ang deception na ito ay sobrang mapaniwala, sobrang kumakalat, sobrang nakakaengganyo na kahit mga mananampalataya ay kailangan pang paalalahanan para huwag mahulog dito. The day of the Lord comes as a thief in the night. Ang day of the Lord ay ang tribulation, ang 7-year period kung saan ang galit ng Diyos ay ibubuhos sa mundong tumatanggi sa Kanya. At darating ito bigla kapag ang mga tao ay hindi handa, kapag mababa ang bantay, kapag akala nila ay safe na ang lahat. At tulad ng isang magnanakaw, hindi ito nagbibigay ng warning. Hindi yan nagbibigay ng schedule. Dumarating siya kapag tulog ka, kapag kampante ka, kapag akala mo ay ligtas ang lahat. Ito ang mismong larawan na ginagamit ni Apostle Paul. Isang mundong mabibigla, isang mundong hindi handa, isang mundong abala sa pagdiriwang habang papalapit ang kapahamakan. For when they shall say peace and safety, pansinin mo, hindi sinabi ni Paul na kapag may tunay na kapayapaan. Hindi rin niya sinabi na kapag talagang ligtas ang mundo. Ang sabi niya, kapag sinabi nila, kapag ipinagmamayabang nila, kapag paulit-ulit na inuulit ng media, ng diplomats, ng mga world leaders, peace, safety, security, stability. At ngayon sa 2025, yan mismo ang naririnig natin sa bawat panig ng mundo tuwing pinag-uusapan ng Abraham Accords. Then sudden destruction. Hindi eventually, hindi pagkalipas ng maraming taon, hindi pagkatapos ng mahahabang negotiations. Ang sabi, then, ibig sabihin, kaagad. Habang basa pa ang tinta ng peace treaty, habang nakangiti pa ang mga leader sa litrato, habang busy sila sa pag-congratulate sa sarili dahil naresolba na raw ang mga lumang sigalot, dun mismo sa gitna ng kasiyahan babagsak ang bigla ang kapahamakan. As travail upon a woman with child, si Paul ay gumamit ng napakatinding halimbawa, labor pains. At alam ng bawat magulang ang tatlong katotohanan tungkol dito. Number 1, inevitable. Kapag nagsimula na ang labor, wala nang atrasan. May batang ipapanganak at hindi mo pwedeng pigilan. Number 2, tumitindi. Nagsisimula sa banayad pero habang tumatagal, mas sumasakit, mas umiiksi ang pagitan, mas mabilis ang bawat alon ng paghihirap. Bawat wave ng sakit ay mas matindi kaysa sa nauna. Number 3, may pupuntahan. Ang sakit ay may kahihinatnan, may dinudulot. At sa propesiyang ito, ang dulo ng lahat ng labor pains ay ang day of the Lord. Ang buong paghatol ng Diyos sa isang mundong tumanggi sa Kanya. And they shall not escape. Ito ang huling linya. Ito ang pinakamabigat. Walang makatakas, walang makakasingit, walang last minute na pagsisisi kapag nagsimula na ang hatol. Kapag dumating na ang sandaling iyon, sarado na ang pinto, wala nang pagkakataon at tapos na ang panahon ng pagtakas.